Sa paanan ng Mount Asog sa Iriga City, matatagpuan ang isang lugar na nababalot ng pananampalataya, alamat at misteryo. Isang kapilya na hindi lamang dinarayo ng mga deboto, kundi maging ng mga taong naghahanap ng katahimikan at kasaysayan. Ito ang kwento ng Inorogan Chapel. 40-point travel adventure. Hello everyone! Welcome back sa ating adventure. Ngayon ay dadalhin ko kayo sa isa sa mga pinakakilalang spiritual at historical places dito sa Iriga City, ang Inorogan Chapel. Pero hindi lang ito simpleng chapel, dahil sa likod nito ay may nakakabighaning kasaysayan at alamat na hanggang na ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng maraming tao. Habang paakyat tayo rito, mapapansin agad ang katahimikan ng lugar. Para bang unti-unting nawawala ang ingay ng syudad at napapalitan ito ng kapayapaan. Mahigit 100 hakbang ang aakyatin bago marating ang chapel. Pero sulit ang bawat pagod dahil sa ganda ng tanawin sa itaas. Ayon sa alamat, noong unang panahon ay nagkaroon umano ng malakas na pagyanig at panganib mula sa Mount Asog o Mount Iriga. Natakot ang mga tao dahil sa banta ng sakuna. Ngunit sinasabing may 3 agta na nakakita sa isang aparisyon ng mahal na birhen. Hawak ang katawan ni Jesus. Pinaniniwalaang siya si Nuestra Señora de las Angustias, ang ina ng dalamhati. Dahil umano sa kanyang panalangin, napahupa ang panganib at naligtas ang bayan ng Iriga. Isa sa pinakamisteryosong bahagi ng lugar ay ang tinatawag na buhay na bato. Ayon sa paniniwala ng mga deboto, dito raw lumuhod at nanalangin ang birhen. Tinawag itong buhay na bato dahil pinaniniwalaang lumalaki ito habang lumilipas ang panahon. Dahil dito, ang lugar ay tinawag na Inorogan. Ayon sa ilang kwento, nagmula ito sa salitang Bicol na pinaorog na tumutukoy sa paghupa o pagpapatahimik ng panganib. Hanggang na ngayon, marami pa ring pumupunta rito upang magdasal at humingi ng himala. Bukod sa kasaysayan at pananampalataya, isa rin sa dahilan kung bakit dinarayo ang Inorogan ay ang napakagandang overlooking view nito. Mula rito, matatanaw ang kagandahan ng Iriga City at kalikasan ng Bicol. Isang paalala kung gaano kaganda ang ating kultura, kasaysayan at pananampalataya. Ayon sa kasaysayan ng Iriga, isang pilantropong nagngangalang Pedro Sanchez ang nagpagawa ng kapilya matapos umano siyang magkaroon ng panaginip o inspirasyon tungkol sa birhen. Kalaunan, naging sentro ito ng debosyon sa Nuestra Señora de las Angustias. Sa pagdaan ng panahon, ilang beses itong inayos at pinalawak sa tulong ng mga deboto at pribadong donors. Hanggang na ngayon, pinangangalagaan ito bilang isang mahalagang religious at tourist site sa Iriga. Malaki ang ambag nito sa kasaysayan at modernong panahon. Makikita natin ang bukal na pagtanggap ng mga katutubo sa relihiyong ipinakilala sa atin ng mga dayuhan. Mahalaga ito dahil ipinapakita nito ang koneksyon ng katutubong kultura at kristyanong pananampalataya sa kasaysayan ng Bicol. Ngayon, ang Inorogan ay isa na sa mga pilgrimage site ng Bicol. Itinuturing na itong lugar ng debosyon, healing place at spiritual retreat. Tuwing mahal na araw at mga Marian celebrations, mas maraming deboto ang umaakyat sa mahigit 100 at 60 baitang ng hagdan ng kapilya bilang sakripisyo at panata. Sa paanan ng asog, may kapilyang tahimik. Patong sa lupa'y nakatindig, parang panalangin. Sa lupang nilamon ng takot, may ilaw na nanatili. Sa bawat hakbang ng hangin, iyong habagang sumalubong.
Noong gumalaw ang lupa at tumagundong ang paligid, may kamay kang nagkubli sa lilim ng awa mo. Noong umakyat ang apoy sa galit ng bundok, ang ina mong mapagpala ang naging kalungan. Banal ka sa paanan ng aso, banal ka sa lupang iyong ingat. Kapili ay nakatayo sa gitna ng alaala. Banal ka sa paanan ng aso, banal ka sa pangakong buhay. Sa gitna ng pag-ianig, ikaw ang nagsalba. Sa bawat kuha ng langit, sa ibabaw ng dalisdis, nakikita ang kapayapaan ay dumarating pa rin. Ang mga dahon at bato, saksi sa iyong pag-aaruga. At sa katahimikan ngayon, umiikot ang pasasalamat. Kung paanong iniligtas ang lugar na ito noon, gayon mo ring binubuo ang puso naming sugatan. Kung paanong hindi naglaho ang pag-asa sa lupain, turuan mo kaming lumakad sa ilalim ng iyong habag. Banal ka sa paanan ng aso, banal ka sa lupang iyong ingat. Kapili ay nakatayo sa gitna ng alaala. Sa bawat hakbang paakyat, may kwento. And sa bawat panalangin, may pag-asang dala. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin ngayon. Don't forget to like, share, and subscribe for more travel and historical adventures. Hanggang sa muli. Sa gitna ng 4-point travel.